May isang bagay kang ginagawa araw-araw na tahimik na sumisira sa'yo at hindi mo pa napapansin. Hindi ka natalo dahil mahina ka. Natatalo ka kasi hindi ka marunong manahimik. Isipin mo, sa tuwing may kumukontra sa'yo, sumasagot ka agad. Sa tuwing may nagdududa sa'yo, nagpapaliwanag ka. Sa tuwing may nambabastos sa'yo, nagre-react ka. At sa mismong sandaling yon, nawawala sa'yo ang kontrol. Habang busy ka magsalita, sila naman nakatingin lang. Pinag-aaralan ka. Pinokolekta bawat galaw mo. Tono ng boses mo, emosyon mo, pati insecurities mo. Akala mo dinedepend mo ang sarili mo. Pero ang totoo, inilalantad mo lang ang sarili mo. At ang pinakamasakit, hindi mo man lang napapansin na nangyayari na pala. Ang pinakadelikadong tao sa mundo, hindi nakikipag-argumento, hindi sila sumisigaw, hindi sila nagmamadaling patunayan ng sarili nila. Tahimik lang sila habang ang iba maingay, sila natututo. Alam nila ang kahinaan mo, alam nila kung paano ka kukontrolin. Kasi ang katahimikan, hindi yan walang laman. Ang katahimikan ay pagmamasid, ang katahimikan ay pasensya, at ang katahimikan ay kapangyarihan. Pero karamihan sa tao, takot sa katahimikan. Hindi sila komportable kapag tahimik. Kaya pinupuno nila ito sa salita, emosyon, paliwanag, at doon sila nagkakamali. Doon sila napapasobra ng salita. Doon sila nabubunyag ng sobra. Doon nila nasisira ang sarili nilang posisyon. Kahit walang pumipilit sa kanila, ito ang hindi mo napapansin. Akala mo ang power ay nasa galing magsalita, sa lakas makipag-debate, sa pagpapatunay na mali ang iba. Pero ang tunay na power, alam kung kailan hindi magsasalita. Ang mga elite, matagal nang alam ito. Alam nila ang control hindi nanggagaling sa sinasabi mo. Nanggagaling ito sa mga pinipili mong hindi sabihin. Kasi kapag naiintindihan ka ng tao, kaya ka nilang hulaan. At kapag kaya ka na nilang hulaan, kaya ka nilang kontrolin. Kaya ang tanong, bakit mo pinapadali para sa kanila? Sa mundong to, hindi bumabagsak ang tao dahil natalo sila ng iba. Bumabagsak sila dahil nailalantad nila ang sarili nila. Dahil sa ego, sa pagkainip, sa desperasyon na mapakinggan. At simula ngayon, puputulin natin yan. Sa bidyong ito, matututunan mo kung paano gamitin ang katahimikan bilang sandata. Paano tumigil sa pagre-react at magsimula mag-observe. Paano hayaan ng iba na magsalita habang sila mismo ang naglalabas ng lahat. Paano mananatiling kalmado habang sila ay paunti-unting nasisira. Hindi mo kailangan makipag-argue, hindi mo kailangan humabol, hindi mo kailangan patunayan ng kahit ano. Kasi kapag na-master mo ang katahimikan, hindi mo lang pinoprotektahan ng power mo, kinukontrol mo ang buong laro. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magre-react, hindi ako nagpapaliwanag, nag-o-observe ako. At habang nagsasalita sila, panalo ako. At tumako na tayo sa unang bahagi. Patayin ang urge na i-depend ng sarili mo. Sa sandaling may question sa'yo, may kumikirot agad sa loob mo. Automatic yan. Gusto mong itama sila. Gusto mong ipaliwanag ang side mo. Natural yan. Pero bitag. Kasi sa oras na nagmamadali kang mag-depend, binibigay mo ang control. Hindi na ikaw ang may hawak ng usapan. Umiikot na ito sa sinasabi nila, sa option nila, sa frame nila. Hindi ka na nangunguna, sumasagot ka na lang. At tandaan mo, ang sumasagot, sumusunod. Linawin natin, ang pagiging defensive, hindi lakas, signal yan. Signal na tinamaan ka, signal na kailangan mong i-justify ang sarili mo, signal na sa loob-loob mo, naghahanap ka ng validation. At nararamdaman niya ng iba, kahit hindi nila sabihin, alam niya nila, mas nabubunyag ang estado ng kilos mo kaysa sa mga salita mo. Ang kalmadong tao, hindi nagmamadali. Hindi sila nagpapanik kapag mali ang pagkakaintindi sa kanila. Hinahayaan lang nilang umupo ang katahimikan kasi ang katahimikan may ginagawa yan. Binabasag nito ang inaasahan ng iba. Kapag may nagbato ng akusasyon sa'yo, inaasahan nila na magre-react ka. Inaasahan nilang papalag ka, magagalit ka, may inis ka. Pero kapag wala silang nakuha, walang depensa, walang paliwanag, walang emosyon, nagiging hindi sila sigurado. At ang pagiging hindi sigurado, nakakailang. Ngayon, sila na ang mag-iisip. Uulitin nila sa utak nila ang sinabi nila. Pupunuin nila ang katahimikan gamit ang sarili nilang duda. Hindi mo pinatunayan na sila ay mali. Pinagduda mo sila sa sarili nila at yun ang kontrol. Isa pang mga katotohanan na madalas hindi napapansin. Hindi lahat ng misunderstanding kailangan mong ayusin. Minsan, ang sobrang pagpapaliwanag nagpapahina sa'yo. Habang mas marami kang sinasabi, mas marami kang detalyeng binibigay. At habang mas marami ang detalye, mas marami silang pwedeng pag-aralan, baliktarin o gamitin laban sa'yo. Akala mo nililinaw mo, pero ang totoo,
Binibigyan mo sila ng access. Access sa isip mo, access sa emosyon mo, access sa pattern mo. At kapag naiintindihan nila ang pattern mo, kaya na nilang hulaan ang susunod mong galaw. Doon nagsisimula ang control. Pero kapag pinili mong manahimik, pinoprotektahan mo ang impormasyon na yan. Mas mahirap kang basahin, mas mahirap kang hulaan, mas mahirap kang manipulahin. Ang katahimikan, gumagawa ng distansya sa paligid mo at sa tingin nila sa'yo. At sa distansyang yun, hindi ka nila maabot. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasalita kailanman. Ibig sabihin, pipili ka ng tamang oras. Hindi ka magsasalita dahil pressured ka. Hindi dahil na-trigger ng ego mo. Magsasalita ka lang kapag may silbi sa'yo. Walang sobra, walang kulang. Kasi ang tunay na power, hindi nasa dami ng sinasabi. Nasa kontrol ng pagpipigil. Darating ang panahon na sinasadyang mamiloso po ng iba. Babaliin nila ang ginawa mo, susubukan ng pasensya mo. Hindi dahil nalilito sila, kundi dahil gusto nila ng reaksyon. Gusto nilang makita kung kaya kanilang galawin. At kapag nag-react ka, talo ka. Hindi agad halata, pero sa isip, natalo ka na. Kasi alam na nila na kaya kanilang i-trigger. Pero kung steady ka lang, kung matatag ka kahit walang sinasabi, nagpapadala ka ng malakas na mensahe kaysa sa kahit anong paliwanag. Hindi ako nandito para husgahan. Hindi ako nandito para intindihin nila. Nandito ako para manatiling may control. At kapag na-realize na nila na hindi ka nila kayang mahila sa laro nila, itigil sila. O mas malala, para sa kanila, lalo silang magsasalita. Kaya patayin mo ang urge. Hindi pilit, kundi sa awareness. Pansinin mo ang impulse, ramdam mo ang pressure, tapos piliin mong manahimik. Kasi habang kaunti ang dinedepend mo, mas kaunti ang kaya nilang galawin sa'yo. At sa sandaling hindi mo na kailangan ipaliwanag kung sino ka, doon ka nagiging delikado. Number 2, gawing psychological mirror ang katahimikan. Karamihan ng tao, hindi alam kung gaano karami ang nabubunyag nila kapag nagsasalita sila. Akala nila kapag mas marami silang sinasabi, mas may control sila, na ang salita ay power. Pero ang totoo, ang salita ay exposure. Sa bawat pagsasalita ng isang tao, may tumatagas na impormasyon, hindi lang facts, pati signals. Ang tono, nagpapakita ng emosyon. Ang bilis magsalita, nagpapakita ng pressure. Ang paraan ng pagbuo ng salita, nagpapakita ng takbo ng isip. At habang humahaba ang sinasabi nila, mas lalo nilang hindi natatago ang signal na yan. Kasi walang taong kayang kontrolin ang sarili nila ng perpekto, ng matagal. Dito nagiging delikado ang katahimikan mo. Kapag tinanggal mo ang boses mo sa usapan, nawawala ang balanse. Nagiging one-sided ang conversation. At ang imbalance na yan, lumilikha ng tension. Tahimik na tension na hindi kayang tiisin ng karamihan. Pinapahaba ng katahimikan ng sandali. Pinipilit nito ang awareness. Pinaparamdam nito sa tao na nakikita sila kahit walang reassurance. At yun, nakaka-unsettle. Kaya nagre-react sila. Pinupuno nila ang katahimikan. Hindi dahil planado, kundi dahil sa impulse. Mas napapasobra sila sa salita. Nagpapaliwanag sila kahit walang nagtatanong. Sinusubukan nilang mag-justify, mag-impress, o bawiin ang kontrol. Pero sa halip, lalo silang nawawala sa kontrol. Hindi na precise ang pagsasalita nila. Nagsasalita na sila para lang takasan ng discomfort. At doon lumalabas ang totoo. Nagkakaroon ng contradiction. Sumisigaw ang emosyon. Lumilitaw ang mga nakatagong motibo. At lahat ng yan dahil lang nanahimik ka. Wala kang pinilit, wala kang in-interrogate, wala kang ginabayang direksyon. Gumawa ka lang ng space at hinayaan mong gumana ang isip nila. Kaya ang katahimikan parang salamin. Ibinabalik nito sa kanilang lahat. Walang interruption, walang distraction, walang protection. Mas naririnig nila ang sarili nila. Mas napapansin nila ang sarili nilang salita. At sa awareness na yon, nagkakaroon ng bitak. Ang confident, nagpapadaldal. Ang manipulative, nabubunyag ang intensyon. Ang insecure, naghahanap ng approval. At lahat ng yan, nakikita mo. Ito ang pinagkaiba ng observer sa participant. Ang participant, nagre-react. Ang observer, nagko-collect. Ang participant, pilit kinokontrol ang moment. Ang observer, nuunawa ang patterns. At kapag naintindihan mo ang patterns, di mo na kailangan ng puwersa para manalo. Nakikita mo na ang mga hindi nakikita ng iba. Nakikita mo kung gaano kadaling mabunyag ang tao kapag kailangan nilang mapakinggan. Kaya sa susunod, huwag kang magmadaling magsalita. Hayaan mong umupo ang katahimikan sa pagitan nyo. Hayaan mo tong lumaki. Hayaan mong maramdaman nila. Tapos manood ka lang. Panoorin mo kung gaano kabilis ilabas ng tao kung sino talaga sila kapag walang pumipigil sa kanila. Kasi ang tao hindi nabubunyag sa pressure, nabubunyag sila sa katahimikan. At number 3, maging imposible kang basahin. Sa sandaling nabasa ka na ng tao, nawawala na ang edge mo.
Hindi yan biglaan, unti-unti yan. Pinapansin nila ang reactions mo. Pinag-aaralan nila kung paano ka sumagot sa pressure. Inoobserbahan nila kung ano ang natitrigger sa'yo, ano ang nagpapasaya sa'yo, at dahan-dahang binubuo nila ang patterns mo. Kapag kumpleto na ang patterns na yan, nagiging predictable ka. At ang pagiging predictable, control. Kasi kung kaya nilang hulaan ang susunod mong galaw, kaya nilang paghandaan, kaya nilang kontrahin, kaya nilang baguhin ang outcome kahit hindi ka pa kumikilos. Kaya maraming tao ang nawawalan ng power nang hindi nila alam. Masyado silang madaling basahin. Nag-iiba ang mukha nila kapag may emosyon. Binubunyag ng salita ang intensyon. Paulit-ulit ang galaw. Akala nila authentic sila, open sila. Pero ang totoo, nagiging transparent sila. At ang transparent na tao, madaling target, walang surprise, walang uncertainty, walang mystery. Lahat tungkol sa kanila, kayang kalkulahin. Pero kapag na-master mo ang katahimikan, nag-iibang lahat. Binabasag ng katahimikan ng patterns. Tinatanggal nito ang signals. Itinatago ang intention. Binubura ang emotional clues. Ngayon, pag tinignan ka ng tao, wala silang magamit. Walang malinaw na reaksyon, walang obvious na motibo, walang predictable na galaw. At yun, nakaka-discomfort. Kasi ang isip ng tao, umaasa sa patterns para makaramdam ng control. Kapag nawala ang patterns, maghahanap ang isip. Susubukan ka nilang intindihin, hulaan, kontrolin ulit. Pero hindi nila magagawa. At ang kawalan ng kakayahan na yon, tumilikha ng tensyon. Tahimik pero ramdam. Mapapaisip sila, ano ba iniisip niya? Ano ang plano niya? Bakit hindi siya nagre-react? At habang mas nag-iisip sila, mas lumilipat sa iyo ang control. Kasi sila na ang nakapokus sa iyo, na-analyze ka, na-overthink ka. Habang ikaw, steady lang, hindi mabasa, hindi magalaw. Dito nagsisimula ang tunay na power, hindi sa pagpalit ng outcome, kundi sa pagiging mahirap intindihin. Kasi kapag hindi ka na nila mabasa, hindi sila makakapag-prepare laban sa iyo. Nagdadalawang isip sila, nag-hesitate sila, magpipigil sila. At ang hesitation, advantage. Hindi mo kailangan maging agresibo, hindi mo kailangan mangibabaw ng maingay. Ang pagiging unpredictable mo, sapat na. Pinapabagal nito ang iba, binabasag ang confidence nila, pinapanatili ang response nila. At lahat ng yan nang hindi ka nagsasalita. Pero kailangan nito ng disiplina. Kailangan mong pigilan ng urge na ipakita ang nararamdaman mo. Kailangan mong kontrolin ang expectations mo. Kailangan mong putulin ang mga nakasanayan mong reaksyon. Kasi bawat paulit-ulit na reaksyon, clue yan. At bawat clue, mas nagpapalapit sa kanila sa pag-intindi sa'yo. Kaya tinatanggal mo ang clues. Kalmado ka kapag inaasahan nilang emosyonal ka. Tahimik ka kapag inaasahan nilang gagalaw ka. Hindi ka nagpapaliwanag kapag inaasahan nilang magsasalita ka. At bigla, wala ka na sa sistema nila. Nasa labas ka na, hindi mahulaan, hindi mabasa, hindi makontrol. At doon, hindi na may kakaila ang advantage mo. Sa mundong lahat, gustong hulaan ng isa't isa. Ang hindi mahulaan ang may kontrol. At dahil nandito ka pa rin, ibabahagi ko na ang pang-apat. I-deny mo ang reaksyon na hinahanap nila. Karamihan ng tao, hindi ka inaatake para manalo. Inaatake ka nila para galawin ka, para basagin ang estado mo, para ilabas ka sa kontrol, para mapasagot ka sa terms nila. Hindi ito tungkol sa katotohanan, tungkol ito sa influence. Magbibitaw sila ng patama, questionin ang desisyon mo, aasarin ka, i-challenge ka. Hindi dahil kailangan nila ng sagot, kundi dahil kailangan nila ng reaksyon. Kasi sa sandaling nag-react ka, nagiging predictable ka. Sa galit, ginagawa kang impulsive. Ang frustration, ginagawa kang careless. Ang pagiging defensive, pinapasobra ka sa paliwanag. At sa emotional shift na yon, nawawala ang precision mo. Tumitigil ka sa strategic na pag-iisip. Nagsisimula kang sumagot base sa emosyon. At ang emosyonal na sagot, madaling manipulahin. Itong laro na hindi napapansin ng karamihan. Akala nila, dinedepend nila ang sarili nila. Akala nila, pinapanindigan nila ang panig nila. Pero ang totoo, hinihila sila ng frame ng ibang tao. Hindi na silang may kontrol sa sitwasyon. Sila na ang kinokontrol nito. Kasi ang reaksyon, hindi power. Ang reaksyon ay ebidensya. Ebidensya na may access sila sa loob mo. Ebidensya na kaya nilang baguhin ang nararamdaman mo at kung paano ka kumikilos. At kapag alam nilang kaya ka nilang galawin, uulit-ulitin nila yan. Iba't ibang paraan, iba't ibang anggulo hanggang makahanap sila ng eksaktong trigger na sisira sa composure mo. Pero kapag tinanggal mo ang reaksyon, guguho ang lahat. Walang galit, walang halatang inis, walang emotional shift. Tahimik lang, steady lang. Ang katahimikang yan, nakakalito kasi binabasag nito ang inaasahan nila. Inaasahan nilang gagalaw ka, pero wala.
Inaasahan nilang lalaban ka, pero katahimikan. Inaasahan nilang emosyon, pero control. At doon nagbabago ang dynamics. Hindi na sila ang malakas. Sila nang hindi sigurado. Mapapaisip na lang sila. May epekto ba ang sinabi ko? May pakialam ba siya? Unti-unti, nawawala ang confidence nila na kaya kanilang galawin. At kapag wala na silang influence, nawawalan sila ng gana. Kasi ang provocation, gumagana lang yan kapag may resulta. Walang resulta, walang reward. Kaya tumitigil sila. O kaya, lalakas pa ang push nila. At kapag mas nag-push sila nang walang nakukuhang reaksyon, sila mismo ang nabubunyag. Lalabas ang intensyon nila. Makikita ang frustration nila. Mawawala ang control nila. At dito na nagre-reverse ang roles. Sila na ang nagre-react. Ikaw, steady lang. Sila ang nawawalan ng control. Ikaw, hawak mo pa rin. Ito ang shift na gusto mo. Hindi sa pag-overpowered sa kanila, kundi sa pagtanggi na pumasok sa level nila. Kasi ang pinakamalakas na posisyon, hindi ang manalo sa argumento, kundi ang hindi pumasok dito. Hindi mo kailangan patunayan ng kahit ano. Hindi mo kailangan itama ang lahat. Hindi mo kailangan sagutin ang bawat hamon. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili mo. Yun lang. Kasi ang self-control, yun ang bagay na hindi nila makukuha sa'yo, maliban kung ibibigay mo. At bawat reaction, maliit na pagsuko. Isang sandali na ibinibigay mo ang kontrol. Kaya tumigil ka sa pagbibigay, hawakan mo ang estado mo, manatili kang grounded, hayaan mong dumaan na lang ang salita nila, walang epekto. Hindi dahil hindi mo naiintindihan, kundi dahil pinipili mong hindi magpa-apekto. At sa pagtanggi na yan, nagiging untouchable ka. Kasi ang tao, makukontrol ka lang kung kaya nilang galawin ka. At kung hindi ka nila magalaw, hindi ka nila makukontrol. Number 5, hayaan mong maliitin ka nila. Karamihan sa tao, obsessed na magmukhang malakas. Gusto nila ng recognition, gusto nila ng validation, gusto nila agad na makita ng iba ang value nila. Malakas magsalita, ipakita lahat ng alam nila. Laging ipinapakita ang confidence. At dito sila nagkakamali. Ibinubunyag nila agad ang buong capacity nila. Kasi kapag malinaw na nakikita ng iba ang lakas mo, maghahanda sila, mag-a-adjust sila, magiging maingat sila sa'yo. At sa sandaling maging maingat sila, mas humihirap ang galaw mo. Inaasahan na ang bawat move mo, nahuhulaan na ang bawat kilos mo, nawawala na ang surprise. Pero kapag nanahimik ka, kapag nag-hold ka, may ibang nangyayari. Pinupunan ng iba ang mga kulang na impormasyon at kadalasan, mali sila. Akala nila mas mahina ka, mas wala kang alam, mas hindi delikado. Hindi dahil totoo, kundi dahil hindi mo ipinapakita. At ang maling akala na yan, advantage mo yan. Kasi kapag minamaliit ka ng tao, bumababa ang depensa nila. Nagiging kampante sila, mas nagiging bukas sila magsalita. Hindi ka nila tinitig ng banta. At yan mismo ang gusto mo. Kasi kapag hindi na sila nagbabantay, nabubunyag sila. Hindi na nila pinipilter ang salita nila. Nalalabas ang intensyon nila nang hindi nila napapansin. Kumikilos sila nang hindi iniisip ang consequences. Habang akala nila, sila ang may control. Pero hindi. Relax lang sila. At ang relax na tao, nagkakamali. Kaya ang tunay na power, madalas nakatago sa pagiging kalmado. Hindi ito naghahanap ng atensyon, hindi ito naghahanap ng validation, hindi ito nagmamadaling patunayan ng sarili. Naghihintay ito kasi mas mahalaga ang timing kaysa sa pagpapakita. Hindi mo kailangan ipakita ang lakas mo sa lahat ng oras. Pakita mo lang kapag kailangan na. At kapag dumating na ang moment na yun, mas malakas ang impact. Kasi kahit hindi nila inaasahan, hindi sila handa, hindi nila nakita na paparating. Iyan ang advantage ng minamaliit ka. Malaya kang kumikilos, nakakapag-observe ka ng walang pressure, nakakapwesto ka ng walang hadlang. Lahat dahil akala nila harmless ka. Pero kailangan din ito ng disiplina. Kailangan mong pigilan ng urge na itama ang tingin nila sa'yo. Hayaan mong maliitin ka nila. Kahit gustong sumingit ng ego mo, kahit gusto mong patunayan na mali sila, huwag mo sirain ang ilusyon nila. Hayaan mong lumaki. Hayaan mong paniwalaan nila. Hayaan mong maging confident sila sa maling akala. Habang ginagawa nila yan, ikaw, tahimik na naghahanda. Maingat, strategy. Kasi habang mas matagal ka nilang minamaliit, mas lalo silang nabubunyag. At habang mas nabubunyag sila, mas madali mo nakukuha ang kontrol kapag tama na ang timing. Hindi ito panlilin lang. Ito ay pagpipigil. Pag-intindi na ang power, hindi kailangang ipagsigawan. Ipinapakita lang ito kapag hindi na ito maiiwasan. Kaya hayaan mo silang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo silang maliitin ka. Hayaan mo silang baliwalain ka. Kasi sa kamangmangan nila, nandyan ang advantage mo. At kapag kumilos ka na, hindi ito maingay, hindi ito emosyonal, ito ay eksakto at hindi mababawi. At pang number 6, ipaghabol mo sa kanila ang sarili mo. Karamihan ng tao,
masyadong madaldal. Dahil takot sila mawalan ng atensyon. Akala nila kapag tahimik sila, magiging invisible sila, hindi mapapansin, makakalimutan. Kaya pinupuno nila ang bawat pagitan ng usapan. Sumasagot agad, sobra kong magpaliwanag. Pinipilit buhayin ang conversation kahit wala ng saysay. At di nila napapansin, binababa nila ang value nila. Kasi ang bagay na laging available, nawawalan ng halaga. Kapag palaging nandyan ang salita mo, nagiging ordinaryo, inaasahan, nahuhulaan, ini-ignore. Hindi na nakikinig ng maayos ang tao. Hindi na nila iniintindi ang sinasabi mo. Hindi na nila nire-respeto ang presence mo. Hindi dahil wala kang laman, kundi dahil ginawa mong masyadong madali ang pag-access sa'yo. Pero kapag ginamit mo ang katahimikan, nagbabago ang lahat. Kapag hindi ka agad sumasagot, tumataas ang tensyon. Kapag hindi mo ipinapaliwanag ang lahat, lumalaki ang curiosity. Kapag hindi ka madalas magsalita, bumibigat ang bawat salita mo. Ngayon, napapansin nila ang pagkawala mo. Napapaisip sila, bakit hindi siya sumasagot? Ano kaya iniisip niya? Babalikan nila ang huling usapan ninyo. At mas iniisip ka na nila kaysa dati. At dito nagbabago ang laro. Mula sa paghahabol ng atensyon, ikaw na ang hinahabol. Kasi ang katahimikan, lumilikha ng kakulangan. At ang kakulangan, nagbibigay ng value. Habang mas konti kang magsalita, mas bumibigat ang bawat salita mo. Habang mas matagal kang sumagot, mas malakas ang impact nito. Aabangan ng tao ang boses mo, makikinig sila kapag nagsasalita ka na. At pag-iisipan nila ang bawat detalye. Hindi dahil nagbago ang sinasabi mo, kundi dahil nagbago kung gaano kadalas mo itong sabihin. Ganito gumagana ang tunay na influence. Hindi ito sa dami, sa timing. Hindi sa paramihan ng salita, sa tamang pili. Kasi kapag bihira ang salita mo, ramdam itong may intensyon, kontrolado, eksakto, mahalaga. At ang bagay na may intensyon, nire-respeto. Kasabay nito, may isa pang epekto ang katahimikan. Lumilikha ito ng emotional imbalance. Pag hindi ka nagre-react sa inaasahan nila, nagiging hindi sila sigurado. Mapapaisip sila, may mali ba akong sinabi? Bakit hindi siya sumasagot? Ano kayang iniisip niya? At ang mga kalituhang yan, humihila sa kanila papunta sa'yo. Hahanapin nila ang clarity. Susubukan ka nilang kausapin ulit. Maglalagay sila ng effort para makuha ang atensyon mo. At nang hindi ka mahabol, ikaw na ang hinahabol. Ito ang reversal. Karamihan, humahabol sa usapan. Ikaw, hinahayaan mong lumapit ang usapan sa'yo. Karamihan, naghahanap ng validation. Ikaw na ang hinahanap. Lahat dahil sa kontroladong katahimikan. Pero kailangan ito ng disiplina. Tigilan mong sumagot agad. Hayaan mong maghintay ang message. Maging komportable sa hindi agad natatapos na moment. Kasi hindi lahat ng katahimikan kailangan punuan. Sa totoo lang, madalas, ang pinakamalakas na posisyon ay nasa pagitan sa pause, sa delay, sa space. Doon nabubuo ang tensyon. At ang tensyon, humihila ng atensyon. Kaya imbis na magsalita para lang mapansin, umatras ka ng kaunti para ikaw ang hanapin. Hindi ka nawawala, present ka, pero pili. Nagsasalita ka kapag may halaga. Sumasagot ka kapag may silbi. Nakikibahagi ka kapag may advantage. Walang sobra. Kasi kapag hinahabol na ang salita mo, hindi ka na kailangan makipagkompetensya sa atensyon. Ikaw na ang may control. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hinahabol nila ako. At number 7, mastery ng panunood habang sila ay nasisira. Karamihan ng tao hindi makapili. Kapag may problema, may mali, o may taong nagkakamali, automatic gusto nilang pumasok, gusto nilang itama, gusto nilang mag-warning, gusto nilang pigilan ang mangyayaring mali. Pero ang totoo, madalas, sinisira nito ang opportunity. Kasi ang tao, hindi kadalasan bumabagsak dahil sa iba. Bumabagsak sila dahil sa sarili nila. Binubulag sila ng ego. Pinapabilis ng impatient ang pagkakamali nila. Pinapairal ang desire na patunayan ng sarili kahit mali na. At kapag umatras ka at hinayaan mong mangyari ang mga bagay na natural, nakukuha mo ang pinakamalaking advantage. Nagiging sandatan mo ang observation. Sa pagiging tahimik, inaalis mo ang sarili mo sa question. Hinahayaan mong lumabas ang flaws nila. Walang hadlang. Hinahayaan mong ipakita ng oras ang resulta ng mga desisyon nila. Karamihan, hindi kayang pigilan ng sarili na kumilos. Akala nila, action equals control. Pero ang tunay na power, madalas tahimik. Alam nito kung kailan ang hindi pagkilos at ang mas malakas kaysa kahit anong reaksyon. Kapag nag-observe ka ng maayos, lumalabas ang pattern. Makikita mo ang rhythm ng ugali nila, ang triggers na hindi mapipigilan, ang paulit-ulit nilang pagkakamali sa pressure, at ang mga patterns na yan mas mahalaga kaysa sa kahit anong argumento. Ipinapakita nito ang kahinaan, nilalantad ng intensyon, binubuksan ng mga tinatago nilang butas, habang ikaw, kalmado lang, detached,
Hindi kasali sa gulo, nasa labas ka. Parang strategist na nagmamasid sa laban. Habang sila nagpapanik, nagkakagulo, ikaw kumukolekta ng impormasyon, leverage at opportunity. Ang maganda sa approach na to, halos hindi napapansin. Akala nila sila ang may control. Akala nila walang nakatingin. Kampante sila na magkamali. At sa maling kumpiyansang yan, lalo nilang pinapabilis ang pagbagsak nila. Kasi ang impatient, pride, at overconfident, maingay. Hindi yan naghihintay, hindi yan nagkakalkula, kumikilos agad bago mag-isip. At kapag ganon, malaki ang bagsak. Hindi mo kailangan makialam, hindi mo kailangan i-criticize, hindi mo kailangan manipulahin. Kailangan mo lang manatiling tahimik, manood at umintindi. Tapos kapag tama na ang oras, kilos ka. Eksakto. Sa paghihintay, iniiwasan mo ang exposure. Sa panunood, nakakakuha ka ng insight. Sa katahimikan, hawak mo ang power. Ito ang tunay na leksyon ng pagpipigil at strategy. Ang power, hindi direktang pagkontrol sa iba. Nasa pahayag mo, nasa paghihintay na kontrolin nila ang sarili nilang kahinaan habang ikaw hindi naapektuhan. Habang mas kaunti kang nakikialam, mas lalo silang nabubunyag. At habang mas nabubunyag sila, mas madali mo nagagamit ang realidad. Ito ang mastery. At ang mastery galing sa pasensya. At ito ang bonus. Ang tao, laging nagre-react, nakikipag-argue, nagpapaliwanag, humahabol sa validation, maingay, impulsive, emosyonal, predictable. Nakakulong sila sa sarili nilang instinct, sa pangangailangan marinig, sa pagnanais na patunayan ng sarili at hindi nila yung nakikita. Pero ikaw, may natutunan ka na. Natuto ka na ang katahimikan, hindi kahinaan. Ang pagiging steady, hindi pagiging passive. Ang pasensya, hindi paghihintay, kundi strategy. Habang ang iba gusto mapansin, ikaw nag-o-observe. Habang ang iba naglalantad ng sarili, ikaw hindi mabasa. Habang ang iba nagre-react at nawawalan ng kontrol, ikaw matatag. Ang power hindi galing sa dami ng salita o sa dami ng laban. Nanggagaling ito sa pag-intindi sa isip ng tao, sa pagkakita ng patterns kung saan ang iba gulo lang ang nakikita, sa pagpayag na ang oras at sitwasyon ang maglabas ng katotohanan. Natututo ka na hindi ibigay ang reaksyon na hindi nila hinahanap para maging advantage mo. Natuto ka na ipahabol ang sarili mo. Natuto ka manood habang sila ang sumisigira sa sarili nila. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng galit. Hindi mo kailangan ng confrontation. Hindi mo kailangan patunayan ng kahit ano. Kasi ang tunay na power, hindi nakikita. Tahimik itong kumikilos. Maingat itong nag-o-observe. Kumikilos lang kapag perfecto ang timing. Ang mundo, puno ng taong sumisigaw para mapansin, nakikipaglaban para makontrol ang iba, ubos ang energy sa kakareact. Pero ikaw, iba na. Tahimik ka, nag-o-observe ka, malalim ang pag-intindi mo. At sa katahimikan na yan, sa pasensya na yan, sa disiplina na yan, hindi ka magagalaw, hindi ka mahuhulaan, hindi ka mapipigilan. Ang pinakamalakas sa kahit anong room, hindi ang maingay, kundi ang taong hinahayaan ng iba na sirain ang sarili nila. Habang siya, tahimik na nagmamasid at may control. Tandaan mo to, hindi ako nagre-react, nag-o-observe ako para manalo.